Sa ngayon, mga naglalarong bata, mga turistang kumukuha ng larawan sa paligid ng tahimik at maitim na dambuhalang bakal na nakahimpil dito sa gitna ng Sagay City Public Plaza. Para sa karaniwang tao, ito ay isang magandang monumento. Pero sa mga lokal na mamamayan ng Sagay, ito si Siete ay isang malamat na iron dinosaur na ang gulong na bakal ay nagdadala ng bigat ng tagumpay, sugat ng kalikasan at isang matinding trahedya na minsan ay nangyari dito sa isla ng Negros. Ang kwento ni Siete ay hindi lamang nagsimula dito sa plaza at hindi rin ito nagtatapos ng lumamig ang apoy ng boiler nito. Ang kwento nito ay isang kwento ng kaligtasan at muling pagkabuhay. Para protektado sa hilana, trangkaso kagubo, mag D3 Bio sa D3 Bio. Kasi ka magayo. Bago ito naging isang monumento, si Siete ay nakatakda na sanang mapunta sa scrapyard upang tunawin. Matapos ang ilang dekada na walang katapusang pagtatrabaho sa industriya ng tabla at asukal, ang tren ay naiwang abandonado at kinakalawang sa loob ng isang compound ng isang sugar central. Nakatakda na sana itong tuluyang kalimutan, ngunit dumating ang mga nagligtas dito noong 1997. Sinuportahan ni na Edgar at Sonia Sarosa ang pagbili sa nabubulok ng higanting ito upang iligtas ang tren mula sa malungkot na tadhana. Inihandog nila ito sa pamalaang lungsod ng Sagay na nagpatibay sa lugar nito bilang isang permanenteng bahagi na nakaraan ng lungsod. Upang maunawaan kung bakit mahalaga na isalba ang tren na ito, kailangan nating muling bumalik sa taong 1925. Binuo ito ng Baldwin Locomotive Works sa Estados Unidos. Ang makinang ito ay isang kahangahangang likha ng mga inhinyerong Amerikano. Matapos patunayan ang lakas nito sa mayayabong na kagubatan ng Amerika, pinadala ito sa kabilang panig ng Pasipiko noong taon 1930, patungong fabrika, lungsod ng Sagay. Ang bagong may-ari nito ay ang Insular Lumber Company o ELCO, ang itinuturing na pinakamalaking hardwood mill sa buong mundo. Mabilis na nakilala si Siete bilang pinakamalakas na steam engine sa buong isla ng Negros dahil kaya nitong humila ng 32 bagon na tumitimbang ng 30 tonelada. Sa loob ng maraming dekada, si Siete ay naging tibok ng puso ng isang mabilis na pag-unlad na ekonomiya. Ngunit ang kasaganaang ito ay may kalakip na isang mabigat na kabayaran. Ang walang katapusang pangangailangan ng ELCO para sa kahoy ay tuluyang nagpakalbo sa mga kagubatan ng Sagay. Noong 1976, nagmaubos na ang mga puno, nilisan ng ELCO ang lugar at lumipat sa hinubaan sa timog. Bukod sa pinsala ng kalikasan, ang tren na ito ay nababalot din ng isang mabigat na trahedya. Noong Setyembre 2, 1954, isang nawala ng kontrol ng tren ang sumalungat pababa sa gilid ng bundok. Nakumitil sa buhay ng 82 manggagawa. Itinuturing na isa sa pinakamalalang aksidente sa tren sa kasaysayan ng Pilipinas. Bagaman bihira ang mga opisyal na dokumento tungkol dito, patuloy na itinuturo ng mga lokal na kwento si Siete bilang ang dambuhalang tren sa likod ng malagim na trahedyang iyon. Nang maglaho ang mga kagubatan, nagbago ang anyo ng lupain at kasabay nito ay nagbago rin ang papel ni Siete. Ang mga nakalbong dalisdis ng bundok ay mabilis na ginawang malawak na tubuhan. Kinabit ng Lopez Sugar Corporation ang sarili nitong sistema ng riles sa mga lumang linya ng ELCO upang hakutin ang mga inaning tubo. Si Siete ay muling binigay upang magsilbi naman sa industriya ng asukal. Mga balita mula rito sa hilagang bahagi ng Negros Occidental para sa Negros Investigative Report. Ito si K5 Ruel Perada para sa Kampyong Mga Balita, Kasiyahan at Serbisyo Publiko sa Negros Island Region, K5 News FM. Relax anay, mag DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.